What is up guys, and this is Ed Ride. So balik tayo sa content natin, LTO content. Kasi guys, maganda pag-usapan to kasi napapanahon to ngayon. Actually nag-trending siya ng mga nakaraang buwan. So make sure lang natin na complete yung information natin bago natin magawa tong vlog na to. Okay, so wala lang muna tayo front cam, no, kasi medyo mahirap i-set up dito sa NMAX natin kasi nandun siya sa big bike natin. So affected nga pala tayo guys sa content na to, sa LTO muffler, kung ano ba talaga yung policy ng LTO regarding dito. So ano yung updated na policy. Context lang guys ng vlog na to. So ang dami kasing nahuhuli na muffler, di ba? Tapos sabi bawal na daw yung aftermarket na pipe. So ano ibig sabihin nun? Actually guys, paulit-ulit na tayo, di ba, ng mga nakaraang taon laging ganito yung content natin. So ano ba talaga yung malinaw? Kung malinaw na ba to sa ngayon or hindi pa rin? So ang sabi kasi guys, bawal na daw ang aftermarket na tambucho. So anong ibig sabihin nun? Sinabi yung aftermarket, yan yung nabibili sa labas, diba? So automatic modification daw yan. So lilinawin natin yan guys. Diba, kahit namang merong memorandum na kunyari 99 decibels lang yung national limit natin pagdating sa decibels or sa muffler natin, pero guys kahit aftermarket hinuhuli pa rin kahit pasok sa 99 decibels. Tapos ang malala pa dito, kasama kasi sa guidelines na dapat uhulihin ka kapag meron kang panukat. Kasi nga sukatan decibels eh. So paano mo masusukat, 'di ba, sa base na naririnig mo lang kung wala ka naman talagang panukat, 'di ba? Kung naririnig mo lang na malakas, so automatic ba huli 'yon? So hindi kasi pwede 'yon guys. So lilinawin din natin dito 'yon. So ayun nga, parang last time kasi guys, etong si Colonel Busita parang laging may reklamo sa LTO, 'di ba, na parang hinuhuli nga daw kahit pasok naman sa decibels, and syempre wala nga panukat. Tama nga naman siya doon. Pero isa lang guys ang masasabi ko, 'di ba? Ang mali niya naman dito, pinagpipilitan ni Colonel Busita at ng mga ano niya, ng mga supporters niya, ang aftermarket pipe daw guys ay hindi modification. So para sa akin guys, hindi naman ako mag-agree doon. Bilang nakapag-aral guys, alam natin na yung ibig sabihin ng modification, or kahit i-search nyo pa sa guys sa ChatGPT kung anong ibig sabihin ng modification. Once na may pinalitan ka from stock, automatic papasok na yan sa modification. So once na may inalter ka, 'di ba, may binili kang bagong pyesa, papasok yan sa modification. So hindi ako nag-agree doon kay Colonel Busita. Pero guys, nag-agree ako sa pinaglalaban niya na meron kasing limit na 99 decibels. So may point nga naman yun. So ang ibig sabihin kasi guys ng batas, kung i-interpret nyo maigi, based sa 4136, bawal ang modification. So papasok lang siya guys sa modification kapag lumagpas na siya ng 99 decibels. So ang ibig sabihin nun guys, pasok ang modification as long as pasok ang decibel meter mo, diba? Pasok ka sa decibel meter, pasok ka sa 99 decibels. So ibig sabihin, pwede ang modification kasi nga merong condition. So pero kung nakalagay doon sa 4136 na muffler modification, so bawal lahat ng aftermarket na pipe. Kaso may nakalagay kasi doon na merong limitation. So doon naman nagkakaroon ng limitation yung modification na hanggang 99 decibels. So kung ako sa inyo guys, wag nyo na ipaglaban na kapag aftermarket ay hindi siya modification. Kasi para sa akin, para sa ChatGPT, para sa mga nakapag-aral, matagal ko nang sinasabi guys, kapag may pinalitan kang pyesa, automatic modification yan. So yung iba kasi sinasabi, 'di ba, ang modification daw, like for example mga kalkal, yes tama, modification din yan. Pero kapag bumili ka ng aftermarket guys, modification pa rin yan, papasok pa rin sa modification yan. So yung iba kasi, 'di ba, mga kasama nating riders, pilosopo, sinasabi binili kasi yon, hindi naman yun minodify. Once na pinalitan mo kasi. And guys, balik tayo sa topic, 'di ba? So ang nangyari nga dito guys, kung napapansin nyo, 'di ba, hindi pinapansin si Colonel Busita dito sa sa pinaglalaban niya na to kasi nga mali nga yun, mali yung modification. Pero tama siya doon sa 99 decibels limit, and then dapat nga may pang test. So ang masasabi ko lang dito guys, tama naman yung pinaglalaban niya. Doon lang talaga siya nagkaroon ng butas sa sinasabi niya na hindi modification. So ngayon, ang nangyari dito sa context na to, pumunta siya ng Davao, sumugod siya ng Davao, and nagkaroon sila ng conflict ni Congressman Baste Duterte or Pulong Duterte. So, correction, Pulong Duterte.
yung anak ni dating President Duterte. And then dun nga naglabas yung LTO na kung i-interpret mo nga naman kasi guys, pasok talaga sa modification kapag pinalitan, di ba? Tama yung LTO doon, pero ang mali ng LTO doon, hindi nila tinitignan na merong limitation. So dalawang klase kasi yan eh. So medyo nahihinaan lang ako sa part na yun sa pag-interpret nila, kasi kahit tayo simpleng mamamayan pero nakapag-aral, kaya natin siyang i-interpret eh, di ba? Bawal ang modification pero merong limitation na hanggang 99 decibels. So ibig sabihin papasok pa rin siya, papasok pa rin yung modification, or pwede pa rin kasi nga dinefine nila yung limitation eh. Kahit nasabi mong modification pa yan, pinalitan yan, kung pasok naman sa 99 decibels dapat pasok, di ba? And dapat merong panukat. So yun lang naman yung mga guidelines dun eh. Kadalasan kasi nanguhuli walang guidelines, I mean, di ba, walang panukat. So meron mang panukat, hindi sinusunod yung guidelines, hindi alam ng enforcer kung paano implement, basta re-revolution lang nila. So ano na rin, context na rin para may idea kayo. Dapat kapag huhulihin kayo, lalagpas ng 99 decibels, huhulihin na talaga kayo, pero sa loob lang yun ng 2,000 to 2,500 RPM. So paano mangyayari yun, di ba? Wala naman silang RPM meter. So yun yung sinasabi na parang half throttle lang. Half throttle natin siya pipihitin, yung etong ano natin, etong silinyador natin. So kung pinihit nila yan ng, di ba, buong pihit, so ibig sabihin mali na yun, hindi sila sumusunod. So kadalasan lang naman ng mga RPM nasa ano yun eh, di ba? Nasa 6,000 or sabihin natin nasa yun yan, nasa 6,000 to 7,000. So mga half throttle lang dapat ang pihit nila. Sobra pa nga yun. Actually parang mga 1/4 nga lang dapat eh, ang 2,500 RPM eh. So hindi siya half throttle talaga. So sa mga natatakot dyan guys, yun nga, nagkaroon ng ganun yung LTO. Sinabi na kapag pinalitan or aftermarket, automatic modification yun. Syempre ang daming nabahala. So automatic lahat ng aftermarket or hindi stock, so automatic uhulihin kayo, di ba? May karapatan na silang hulihin kasi naglabas ng ganung memorandum, kasi yun yung in-interpret nila. And then naglabas si Senator JB Ejercito ng statement sa Facebook and kinausap niya yung LTO. Ano ba talaga, di ba? Kasi kung tutusin nga naman, once na nagpalit ka, automatic uhulihin ka na. So like for example, nasira yung original mong tambucho. Guys, in reality kasi hindi ka basta-basta makakapag-order. O makakapag-order ka man, months yan bago i-release ng kasa. Kumbaga nag-order ka ngayon ng stock, so sasabihin nila, ano pa yan, orderin pa, kukunin pa yan sa ibang bansa, outsource pa, kasi wala yatang available dito sa Pilipinas. So depende, kung merong available sa ibang branch, ituturo ka. Pero based sa experience ko guys, ang mga ganyang kalalaking pyesa kagaya ng tambucho, hindi yan basta-basta available sa kasa. So kadalasan sa mga main branch, sa mga warehouse, mga ganyan yan guys. So hindi agad-agad. So paano naman yon? E di kung pumapasok ka sa trabaho, lalo kung delivery rider ka, e di wala kang tambucho hanggat hindi dumadating. So hindi mo magagamit. So sablay naman yung LTO doon. So ayun nga, nilinaw ni Senator JB Ejercito kung ano ba talaga. And then yun, naglabas ng statement ang LTO guys. So lahat ng bawal na muffler, yung ano lang, yung like for example yung mga nakikita nyo shop sa labas, yung mga muffler shop, kadalasan yan yung mga walang kulay eh. Sa unauthorized ang tawag nila dyan. Kasi guys, unauthorized yung dealer nyan, kumbaga sa labas lang. Meron silang permit na muffler shop sila, pero hindi sila authorized gumawa ng muffler, lalo kung hindi pasok sa 99 decibels. Magiging pasok lang yung ganun, yung mga ginagawa ng mga muffler shop kung pasok sa 99 decibels. So doon hindi na siya pwedeng hulihin ng LTO. Pero guys, kung branded naman yung mga muffler nyo, sa ngayon hindi nila pwedeng hulihin yan, papasok pa rin yan sa 99 decibels. So paano ko sinasabi guys na pasok siya? Kasi ano yan eh, kumbaga legal naman magbenta ng ganyan yung mga manufacturer, di ba? Like for example, yung mga Acropovich, mga ganyan, mga SC Project, mga Chicken Pipes. So legal naman yan, di ba? Legal naman yung distributor niyan, yung manufacturer niyan. Meron namang certification yan. So hindi nyo kailangan hingiin yung certification per muffler, kasi yung mismong
distribution yan or mismong manufacturer niyan, nakaano yan sa DTI guys, naka-register yan sa DTI, so pasok yan. So ang magiging problema dito, like for example yung motor mo, not sure lang guys kung yung mga ganitong klase kaliliit na motor, yung mga scooter, yung mga NMAX, yung mga pababa ganyan, mga hindi big bike, not sure lang kung may catalytic, pero sure ako lahat ng big bike merong catalytic. So ano yung catalytic? Ayun yung nasa ilalim guys, yung parang nagfi-filter ng tunog and nagfi-filter ng muffler. So humihina yung muffler. So sa big bike kadalasan meron yan, yung iba cut delete, yan yung tinatawag nila na cut delete, catalytic delete. So automatic huhulihin na yon. So pagdating naman guys sa mga big bike, hindi pa rin malinaw kung pasok ba, kasi hindi naman nila inuhuli yung mga lumalagpas sa 99 decibels, di ba? So hindi nila inuhuli yan, basta big bike pasok yan. Pero last time nung naglabas ng statement yung LTO na bawal na yung aftermarket pipe, so doon parang medyo naalog din yung big bike community. So kahit sabi mong big bike basta naka aftermarket pipe, so ibig sabihin huhulihin na sila, di ba? Huhulihin na kami. So actually ako pasok din ako doon kasi naka-SC project ako. So syempre medyo umiwas-iwas din tayo, hindi natin nilabas-labas yung big bike natin. And then after nga malinaw na pwede naman pala yung ganun, so pwede na ulit ang mga big bike. So ang ano dyan, ang dahilan kasi nila, di ba, ng mga kasama nating big bike, kapag daw nasa traffic kasi pwedeng sumabog yung sumabog yung engine ng big bike. So actually hindi naman sasabog, pero kadalasan dyan guys kapag naka-stuck na muffler, lalo pag luma-luma na yung big bike, pwedeng tumirik. So sa mga hindi naniniwala dyan, meron kasing radiator yan So kadalasan kapag stuck muffler, hindi nakakasingaw ng maigi, umiinit talaga guys, tumataas yung temperature. So iba't ibang klase ng big bike. So siguro hindi applicable sa mga Ninja 400, 500, pero kadalasan pasok yan sa mga 1000cc yung sinasabi ko guys. Sa mga nakakaalam lang, so yung big bike talaga guys, kahit stock pa yan, kung papansin nyo issue ng mga big bike yan yung mga umiinit di ba? Or yung mga tumitirik, kasi guys ganyan talaga ang nature ng big bike. So hindi kinakaya ng radiator yung stock, kapag luma na talagang umiinit, tumitirik. Alam naman ng mga politician yan, di ba? Si Senator JB alam niya naman yan. So kaya hindi mahigpit sa big bike, kaya pagbigyan niya na yung mga big bike. Hindi ko naman sinasabing i-tolerate natin, pero guys sa isang araw, di ba, kung nasa kalye ka, hindi ka nga makakita ng 10 big bike unless may rides, di ba? Sama-sama, ayan. Pero ganyan kasi ang reality guys. Ang medyo tagilid lang talaga ngayon yung mga scooter kagaya nito NMAX. Pag naglagay ka kunyari ng Acropovich ganun, SC project, so feeling ko guys talagang ilalagpas siya ng 99 decibels. Kaya kung ako tatanungin nyo guys, bawal pa rin ang aftermarket na malalakas na lalagpas ng 99 decibels. So sa ngayon parang wala pa rin silbi nung nilinaw ng LTO guys, kasi di ba yung mga enforcer sa labas nang muhuli, wala namang panukat, di ba? Yung mga checkpoint, wala namang decibels meter, karamihan yan. So medyo malabo pa rin sa ngayon sa mga small cc displacement. Ang masabi ko lang ngayon sa mga big bike, pwedeng pasok na, kasi hindi naman nga tayo pinapansin sa checkpoint kahit maingay tambucho natin. Pero guys, may karapatan lang natanggalin ng big bike, may karapatan lang na huliin ng big bike, diba? Lalo kapag naka-catalytic delete. So alam naman ng big bike yan kung ano yung catalytic diba? So yan yung medyo maumbok na part sa ilalim ng tambucho ng mga big bike. So kapag cut delete kasi guys, halos dumodoble yung ingay talaga, napakaingay sobra ng big bike. So yun lang yung masabi ko sa ngayon. So yun lang, medyo mababa na yung vlog natin. So nilinaw ko lang din guys. So wrap up lang tayo para mabilisan, di ba? Para lalo na sa mga hindi tinapos yung video. So yung pinaka context natin dito, hindi bawal ang aftermarket pipe, pero guys, once na pinalitan mo ang stock, hindi na hindi na stock yan. Ibig sabihin na alter na yan, modified na yan. Pero hindi porket modified pwede nang hulihin, kasi naka-define sa LTO na ang modification ng muffler, ang limit niya ay 99 decibels. So kahit stock pipe pa yan,
kung lagpas ng 99 decibels, ibig sabihin modified na yan. Pero kung aftermarket, pasok sa 99 decibels, kahit modification yan, pasok pa rin yan guys. So pagdating naman sa mga big bike, exempted. Exempted tayo, no? So ayun lang, a quick vlog lang guys regarding dito kasi 'di ba, para balik tayo sa mga LTO content natin na mga gantong informative, yung mga kasama nating rider. So asahan nyo yung mga susunod nating content talagang magiging informative na. Syempre hindi mawawala yung mga rides natin, di ba, kasama yung mga kasama nating big bike. So yun lang guys, this is Zed Ride. Susunod improve natin yung video natin na with camera na with ano tayo, front cam na tayo. So sa ngayon maganda yung camera natin, wala na yung dati nating GoPro, hindi na natin ginagamit. So mas maganda na yung gamit natin ngayon. Clear yung audio, napakaganda ng video, kaya napapansin nyo naman. So abangan yung mga upcoming vlogs. Hindi ko na priority yung pagbo-vlog di ba? Pero ayun nga, magbibigay pa rin tayo ng mga informative contents. So this is Zed Ride. Maraming salamat. Ride safe always.